Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Ikatlong bahagi ng dagdag sahod para sa mga kawani ng gobyerno sinimulan ng ipatupad. Panukalang batas para ipadonate sa mga food bank ang mga sobrang pagkain para ibigay sa mga nangangailangan, isinusulong ng ilang mambabatas. Walang gutom program ng DSWD nakatulong sa pagbaba ng hunger incidence at self-rated poverty ayon sa Malacanang. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Sinimulan ng ipatupad ng gobyerno ang ikatlong bahagi ng umento sa sahod ng mga sibilyang kawani ng gobyerno. Batay ito sa National Budget Circular No. 601 na inilabas ng Department of Budget and Management or DBM. Sa ilalim ng naturang circular, madadagdagan ang mga sahod ng mga kasalukuyang tauhan ng gobyerno batay sa kanilang salary grade at step mula noong December 31, 2025. Sakop ng aumento ang mga sibilyang kawani kabilang ang mga regular, casual at contractual na nasa mga opisina ng mga sangay ng gobyerno, constitutional body, state, university at kolehiyo at government-owned and controlled corporations or GOCCs. Hindi kasama sa dagdag sahod ang militar at uniform personnel, mga job order worker, contract of service personnel, consultant at mga GOCC na may hiwalay na compensation and position classification system. Ayon kay Acting Budget Secretary Rolando Toledo, ito ay katuparan ng pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyan ng mga kawani ng gobyerno ng patas na kabayaran para maalagaan ang kanilang pamilya at mabuhay ng may dignidad. Inilabas ang Circular No. 601 bilang pagsunod sa Executive Order 64 Series of 2024 na nagpapatupad ng 4 na beses na salary adjustments mula 2024 hanggang 2027. Iminumungkahi ng ilang mambabatas na iutos sa mga establishmento na i-donate ang kanilang sobrang pagkain sa mga food banks. Sa ilalim ng House Bill No. 6525 or Food Surplus Reduction Bill, oobligahin ang mga food manufacturer, supermarkets, restaurants, hotels at culinary schools na ibigay sa mga food bank ang kanilang sobrang pagkain na malinis at pwede pang kainin. I-inspeksyonin ng mga food bank katuwang ang Department of Social Welfare and Development at mga lokal na pamahalaan ang mga pagkaing idinodonate bago ipamahagi sa mga nangangailangan. Ayon kay ABRA Representative J.B. Bernos, layunin ng panukala na mabawasan ang nasasayang na pagkain at mapakain sa mga mahihirap. Aniya, nasa 28.8 million na Filipino ang nagkakaramdam ng katamtaman hanggang matinding kakulangan sa pagkain pero umaabot sa 930,000 na tonelada ng pagkain ang natatapon lang taon-taon. Iniutos din ng House Bill 6525 sa mga LGU na ipa-recycle ang mga pagkaing hindi napapakinabangan para gawing pataba, pakain sa hayop o biofuel. Paliwanag ni Solid North Party List Representative Ching Bernos, hindi lang mababawasan ang basura sa mga landfill, kundi mabibigyan din ng libreng pataba ang mga magsasaka. Maaari din makilahok ang mga tao sa komunidad sa pagbabawas sa nasayang na pagkain. Bukod dito, magsasagawa rin ng self-sufficiency program kung saan bibigyan ang mga benepisyaryo ng skills training para mabawasan ang kanilang pagdedepende sa pagkaing donasyon. Nakatulong ang Walang Gutom program ng Department of Social Welfare and Development sa pagbaba ng hunger incidence at poverty self-rating ng mga Pilipino ayon sa Malacanang ngayong Lunes. Sa isang press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na kinikilala nila ang latest Social Weather Station survey na nagpapakita ng pagbaba ng involuntary hunger sa buong bansa. Isinagawa mula November 24 to 30 noong nakaraang taon na may 1,200 na adult respondents, lumabas sa survey na 20.1% ang nagsabing nakaranas sila ng involuntary hunger.
Mas mababa ito ng 1.9 points mula sa 22% noong September 2025. Base naman sa latest survey ng Okta Research, bumaba ang food poverty self-rating ng 30% mula sa dating 40 to 49%. Ayon kay Castro, iniutos ni Pangulong Marcos Jr. sa DSWD na paigtingin ang Walang Gutom program kung saan 300,000 na benepisyaryo ang planong mapabilang sa programa ngayong taon. Sa balitang pangkalakalan, nagpamahagi kamakailan lang ang Department of Agrarian Reform or DAR ng 1.9 million pesos na halaga ng makabagong kagamitan pansaka sa 5 Agrarian Reform Beneficiary Organization or ARBO sa Palawan. Layunin nito na mapababa ang production cost, mapibilis ang paghahanda ng lupa at mapataas ang kita ng mga magsasaka. Pinondohan ng Agrarian Reform Fund, tinanggap ng 5 arbo ang 8 hand tractor na may kumpletong kagamitan at trailer sa Skylight Convention Center sa Puerto Princesa City. Dumaan ang mga kagamitan sa masusing inspection ng DAR bago i-turn over sa mga benepisyaryo. Tinuruan din sila ng ahensya sa tamang paggamit, kaligtasan at maintenance upang mas tumagal at magamit ng maayos ang mga makina. Samantala, sisimulan na ngayong buwan ng Basis Conversion and Development Authority or BCDA at SGV and Company ang 9-month study nito upang gawing people-centric ang Bonifacio Global City or BGC. Sa isang pahayag ngayong Lunes, sinabi ni BCDA President at Chief Executive Officer Engineer Joshua Bingkang na pagtutuunan nila ng pansin ang mga open space, mobility at transportation sa lugar. Layunin ng pag-aaral na i-update ang master plan ng BGC 2 dekada matapos magawa ang original framework nito. Gagamit ito ng data-driven urban analysis, visioning workshops at stakeholder management upang maging tugma ang development strategies sa mga existing policies at infrastructure capacity. Base sa BCDA, isasama sa updated na plano ang contemporary urban planning principles na nakapokus sa public spaces, streetscape improvements at active mobility. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.